tignan naman po natin ang ginawa ng depensa. Nagawa po ba nilang ma-debunk yung mga inilatag ng prosekusyon? Because from what I saw kanina, at ako naman po, hindi abogado, hindi din po ako guided ng Holy Spirit, ako'y normal na nanonood lamang. Ang dating Ikaw, po, Rika, baka tamaan tayo ng kidlat dito. ang dating po kasi sa akin, Attorney Roy, no, nung nangyari kanina, parang naging delving into technicalities ng pag-file ng napakaraming affidavit. Pagtingin natin kung ba't nagkamali yung mga typographical errors ng mga IDF, kung ano-ano pa man. Hinahanap ko from the defense yung pagbasag ng mga ginawang testimonya ng prosekusyon doon sa kanilang witness. Nagawa po ba nila ito? Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari maibabaliktad mo yung istorya. Kasi yung mga ultimate facts dito kung tawagin, matagal nang nabunyag sa publiko. Matagal na natin nakita yung video na yan. Yun talaga pinag-uusapan dito eh. Pero gaya nga ng sabi ko, minsan yung atake ng depensa, no? Actually, yung cross-examine, hindi lang sumasanggayan, umaatake din yan. Diba? Binubuhay nila yung ideya na hindi natin naintindihan yung konteksto ng mga pangyayari ng pagbigkas ng vice-presidente ng mga banta na yan. So, ito, di ba, idudugtong nila yan doon sa Oplan Romanov na sinasabi, talaga itong ginigipit ng gobyerno eh. Tinan mo, pati yung NBI, tinan mo kung paano gumawa ng investigasyon, paspasan, kahit mali-mali, sige lang. Tapos ngayon, sasabihin, sapat na ito para sampahan ng kaso. Yun ang gusto nilang palabasin. Pero, hindi pa rin nagbabago na kung ano nangyari. Na meron nga binigkas na mga ganong salita. So, pinipilit ngayon ng depensa, kahit na hindi nila mapahindian yung mga video na yan, unti-unti nilang nilalagyan ng mga elemento na ipakita na hindi talaga naging pantay o patas o makatarungan yung pag-imbestiga, pati nitong pangyayaring to. Pero like I said, wala na. Hindi mo na pwedeng questionin yung video eh, di ba? Malinaw na yun eh. Tsaka, so, pag Attorney Roy, natin, may konting mga diferensya dito, diferensya doon, doon pa rin tayo babalik. Ano ba? Ginawa ba o hindi? O hindi ba? Attorney Roy, yun din ang, kumbaga, matagal nang nasa isip ko nung nakaraang linggo pa. Kasi, etong buong 2-hour video or mahigit, ay common ebidensya ng prosecution at defense. Pareho. So mukhang ang talagang pinagtatalunan na lang yung tamang konteksto, yung tamang perspektibo ng pag-interpret. Yes. So hindi ko rin maintindihan sa haba-haba ng mga presentasyon, wala namang nagdududa na mukhang tunay naman talaga. Ina-adapt pa nga nila pareho, hindi po ba? So paano po natin ipapaliwanag sa mga taong 2 linggo nang nakikinig sa parehong paglalahad? Ngayon, yan sinabi kong naging matagumpay sila sa kanilang layunin. Hindi ko sinasabing na naibaliktad na yung istorya. Hindi yun ang point ko. Ang sinasabi ko, kumparado sa nangyari last week, nakikita natin na yung depensa, maraming natutunan na leksyon. Maraming natutunan na estilo. Nagbago sila ngayon pati kita mo yung behavior, no, yung pagdala nung kanilang abogadong pinili para sa araw na ito, di ba? Iba na ngayon yung tenor, iba na ngayon yung kung paano siya makipag-ugnay doon sa witness. Mas malumanay kung tutusin. Yes, malamig, di ba? So, yan maganda kasi nakikita mo nag-a-adjust yung nagbabago yung depensa. Ito magandang makita para masubaybayan ng mga kababayan natin. Ganyan po ang ginagawa talaga sa kabilang panig naman ng mga abogadong hasa, no? Sa paglitis. Sa kabilang panig naman, nakita mo rin si Attorney Ligutan. Siya naman itong pukpok ng pukpok. Oo, paulit-ulit ng continuing objection. Yan ang sinasabi ko na, alam mo, minsan, parang basketball lang yan. Siyempre, pag dala mo yung bola, di ba? Agresibo Haras. ka. Full court ganun press. lang yan. Kaya maganda because nakikita mo, pinagbubutihan ng magkabilang panig. Ngayon, nakabawi na ba yung depensa? Hindi pa. Mahaba pa yan. Ito, gaya nga ng sabi ko mulat sa umpisa, itong artikulo na to, napakasimple. Etso-diretso yan eh. Wala na tayong maraming ididiskusyon pa dyan. Bukas, ang sabi ni Congressman Defensor, si Zulaika Lopez daw ang gagawing testigo. Opo, pero hindi pa tapos. May Hindi pa tapos. Kalahati pa lang daw po yung cross. Well, palagay ko hindi na masyado magtatagal yan. Kung ako yung depensa, hindi ko na ibababad ng mahaba yan. Pero Attorney Roy, ito lang mabilis na tanong. Doon naman sa tanong ni Senator Bam Aquino. Kasi di ba alam natin, yung kanyang pinupunto, general denial versus specific denial. Kasi sinasabi ng rules ng Senate
suppletory yung rules of court. Pero dito ba sa puntong ito, anong ba? Kasi alam natin, pag sa criminal case, hindi mo yan na specific denial, parang inamin mo. Dito ba ay pareho ang application? Hindi. Well, yes. Pero yung mga bagay na ganyan, general, specific denial, yung specific denial, gagamitin mo yun pag yun ay ukol dun sa mismong mga kilos o mga bagay na nagpapatunay ng kasalanan. Di ba? Yung yatang tinatanong ni Senator Bam, although tama yung kanyang ginawang distinction, may general, may specific, tama yun, parang hindi yata punto yun na directly na mismong tinutumbok yung sala o yung akusasyon labang kay VP. Diba? So, okay lang yung general denial. Although, talaga, doon sa, remember yung oras na binibigay sa iyo para sumagot dito, 10 araw lang. So, yung general denial, okay lang yun sa mga ibang bagay. Diba? Yung sa gaya niyan, yung mga dinideny namin na maayos yung investigasyon, ayun secondary kung tawagin o hindi kasing halaga kung kesa sa tanong na nagbigay ba ng banta. Ayun, talagang magbibigay ka ng specific denial doon. Kasi 'di ba, ayun talaga tinutukoy yung kasalanan. Pero yung sinasabi, itong naging halimbawa, sinabi ng prosecution, naging maayos naman at ukol sa akma sa proseso at sumusunod sa batas yung pag-investigasyon ng NBI. Pwede mo lagyan ng general denial, pwede mo rin lagyan ng specific denial, pero hindi pa rin magbabago yun. Walang admission. Diba? Kasi pag sinabi, yung allegation mo na, it was investigated, inimbestigahan to ng NBI, ayon sa batas at ayon sa mga patakaran at natuklasan o naging konklusyon nila na siya nga ay lumabag sa batas. Diba? Yung mga allegation na yun, general din eh. Di ba? Hindi man nakasaad doon exactly kung bakit siya naging akma sa batas, bakit siya tumutupad sa proseso, di ba? So, general statement din yun, parang pangkalahatang salita na, naging maayos naman pero guilty pa rin. Hindi. Sabi ko, hindi naging maayos. Pero hindi ko kailangan sagutin ng punto de punto kasi wala namang sinasabi kung ano yung mga bagay na yun na nagpapatunay na naging maayos yung investigasyon. At higit sa lahat, yung mismong aligasyon tungkol sa maayos na investigasyon, hindi naman to immediately, hindi naman to direkta nakatumbok doon sa kasalanan na tinutukoy ng paratang. Susugan ko lang, nahirapan na po. Masyadong malalim, attorney. Susugan ko lang din po yung punto ni Attorney Noel. No? Sinabi po din ng prosecution dito ni Attorney Vinluan, the burden of proof is on the prosecution to prove na meron talagang threat na ginawa. Or kinontrata na tao. Na kinontratang assassin. O kung ayaw nila gamitin yung assassin, may kinausap na tao. Pero they also did mention na meron silang ipapakita na denial ng Vice Presidente, which hindi pa muna nila ipapakita ngayon. So, papalampasin pa natin ang 4 na articles of impeachment ng prosecution bago sila magpakita ng sarili nilang ebidensya, di po ba? Sa tingin niyo po ba, attorney, etong blanket statement nila na burden of proof ay nasa prosecution to prove, kaya't pa nilang ma-counter basing on just a few video evidences na maaari nilang maipakita? Well, yung Rica, ang dapat yan kasi pag natapos na yung prosecution, yung burden to prove, di ba? Ang ibig sabihin nun, trabaho ng prosecution patunayan na dapat ngang ma-impeach si Vice President Inday, no? Ngayon, pag nailatag na nila lahat ng ebidensya at mukhang pag hindi ito kinontra na tuloy-tuloy ang pag-impeach sa kanya o pagpatalsik sa kanya, ang mangyayari dyan, ang tinatawag na nag-shift yung burden. Lumilipat ngayon ang trabaho sa depensa para kontrahin, to rebut the evidence. O kontrahin nila o babaliktarin nila. Maglalabas sila ng mga pruweba na nagpapatunay na itong mga nilabas ng prosecution ay hindi kompleto, hindi sapat, o kaya't hindi totoo. Yan ang tinatawag na shifting of the burden. Pag dapat yun, pagtapos ng prosecution, halimbawa, na kompleto na, at natapos na doon, magdidesisyon na. Dapat yung pag sinuri mo, pag tinignan mo lamang yung ebidensya ng prosecution sa pangkalahatan niya, dadating ka doon sa desisyon na, kung ito ebidensya at wala ng iba, dapat talagang patalsikin to. Pag umabot sa punto yun, ang tinatawag doon, nag-shift na yung burden. Pagkakataon ngayon ng depensa na
pahindian lahat ng ginawa ng prosekusyon. Napakahalaga. Now, yung pino-point out mo doon sa assassin, kailangan pa ba natin pagdebatehan yun? Ang pinag-aawayan natin yung translation eh. Di ba? Di ba sinabi ni VP, nandun yata sa video, if I recall correctly, pag may nangyari ka, huwag kang titigil hanggang mapatay mo silang lahat. Or meron parang ganun salita. May diferensya ba yun kung yun ay kamag-anak niya, kaibigan niya, o binayaran niya? Di ba? Kung yun ang papatay, edi assassin yun, or killer, or whatever. Ano bang malaking misteryo doon? So hindi Ang malinaw, ang sinasabi niya, may kinausap siyang tao, at ang utos niya, yun ang pagkaintindi ko sa video niya, papatayin yung tatlong tinatarget niya matataas na opisyal.